Sabi mo sa katabi mo, choose life. Choose life. So, we are Christian, a believer of Christ Jesus, and we are already know the scripture about the words of God. So, alam na po natin dito kung ano po ba yung talagang pinanggagalingan ng buhay. Alam na po natin kung paano po tayo magkakaroon ng buhay. Alam po natin kung sino yung pipiliin natin. At alam po natin kung ano po yung buhay na magkakos ng buhay. So, sa madaling salita, kailangan itong buhay po natin was already designed through Christ Jesus para tanggapin po natin pagdating ng araw yung buhay. Amen. Okay, tuloy po natin. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 30, verse 19 to 20, saksi ko ang langit at lupa, ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay at kamatayan o ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay na matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin ninyo at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salin lahi ay mabuhay na matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Na kung mapapansin po natin po dito yan, mayroon pong pagpipili sa buhay na ito. Na hindi po basta darating sa atin, yung po tinatawag na life eternal, kung hindi po natin ito pipiliin. Kaya nga, ano po sabi po dito, kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong salin at ang inyong lahi ay mabuhay na matagal. So meaning, kung makikita po natin dito, hindi lang ikaw ang gustong mabuhay ng Lord, kundi maging yung iyong mga lahi gustong mabuhay ng Lord. Kaya nga kanina sinasabi ko sa inyo, huwag tayo soloista. As a Christian, wala po tayong solo na lakad. Kundi kailangan nag-multiply po tayo para lang sa ganon, we having this life. Magkaroon po tayo nitong buhay na ito na sinasabi po sa atin. Ngayon ang tanong po dito, paano po ba tayo magkakaroon po nitong buhay na ito? Siguro marami po sa atin dito nag-aakala, okay, may buhay na ako kasi nakapag-church na ako ngayon Sunday. So it is not enough. Sabi ko nga po sa inyo, kung babalikan natin sa Book of Daniel, ang sabi po dito, tinimbang ang ngunit kulang. So ibig sabihin, marami palang bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, maraming suggested things ang Lord sa atin, ako saan, it is definitely na talagang legit po talaga ito para tayo po ay magkaroon ng buhay na hindi naman natin ginagawa. Kaya yun po yung kailangan na gawin po natin para nang sa ganon tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Moses gave final instructions to his people. He is nearing the end of his life and leadership. Ito po yung malapit na pagbukas ng buhay po dito pong si Moises. Kaya binilinan po siya dito ni Yahweh na ganito po yung kailangan na mangyari. Binigay yung instruction kay Moises at si Moises naman, ibinigay niya yung instruction dito sa kanyang mga nasasakupan para lang sa ganon, umami po sila ng buhay pagdating ng araw. He given them many warnings and promises. Kaya nga kung mababasa po natin ito, until now, this is the great example or instructions of God to every believers to Him. Yung po sinabi po, if we read on Deuteronomy chapter 28 and chapter 29, ito po yung tinatawag na bunga ng pagsunod at bunga ng pagsuway. Kaya nga, if we choose life, we choose to obey God. Amen. 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 So, nandiyan pa po tayo, mga kapatid sa Panginoon. So, dapat po natin malaman, kapag tayo po ay pumili ng buhay, kailangan piliin din po natin yung talagang pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ang pagsunod sa Panginoon ay may kalakip na buhay na walang hanggan. Subalit ang pagsuway, uulitin ko po sa inyo, ang pagsuway ay may kalakip na sumpa o kamatayan. Kaya hindi po natin pwedeng hindi sundin po talaga yung mga instructional that given to us by God, or else hindi po talaga tayo makakapamili ng buhay. Kaya kung nagnanais ka na pagdating ng araw ay makaparoon ka doon sa buhay na walang hanggan, make sure na sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Now He calls for decision between life and death. Ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon na sa oras na ito, ikaw ba, anong pipiliin mo? Buhay o kamatayan? Buhay. Pakilakas lamang po. Buhay. Buhay. Lahat po tayo ay talagang kailangan po talaga natin that our life must be extended to life eternal. So, huwag po natin hayaan na para bagang
okay na to, basta pahala na, pagdating ng araw, umaligtas ako, umaimpyerno. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kaya tayo pinapapili ng Panginoon ngayong oras pa lamang na ito, na mabuhay ka, may isip ka, malakas ka, at wala pa tayo doon sa paghatol, sapagkat alam ng Diyos kung ano yung mangyayari at magaganap doon sa impyerno. Ayaw ng Diyos na mayroong isang tao man nandun na mapunta doon. Kaya lang, alam niyo po, it is something to hear na mas marami ang napupunta sa impyerno kaysa napupunta sa kalangitan. Amen. Kaya lang ngayon pa lamang po, this instruction is very lively. Pinapakita sa atin na buhay pa rin until now, up to our generations, to the next generation, na pagpili pa rin po natin ay kailangan po mamili ka na by choice na piliin mo dapat walang iba kundi yung buhay. Kasi hindi naman natin pipiliin talaga yung death, just life. Kailangan po talaga na ang bawat isa sa atin ay magkamit po talaga ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. We are all faced with this life and death decision. Ikaw mismo, magde-decide ka. Ngayon, alam nyo, ngayon pa lamang po, masasabi na natin kung ano yung pinili mo eh. Like what you have having in your life today, kung ano po ba yung pamumuhay mo ngayon, yan pa lang makakategorize mo na kung ano ba yung pinipili mo. Siyempre, kung halimbawa, let's say, hindi mo ipinamumuhay yung salita ng Diyos sa buhay mo, so, hindi po tayo talaga tatanggap po ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya nga, iniwan po sa atin itong book of life na tinatawag, which is the Word of God. So, kaya nga, ang tawag po dito is the book of life. So, ibig sabihin, when we choose to obey Him, pag pinili po natin na sundin ito at ipamuhay po ito, obviously, meron po tayong kasiguraduhan na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ito po yung pagpipili na kailangan mong pag-isipan ngayon na. Amen? Huwag mong ipagpapabukas kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Kaya ngayon pa lamang, mag-decide ka na kung ano yung pipiliin mo talaga sa buhay mo, o buhay ba, o kamatayan, o yung kaparusahan na walang hanggan, o yung kasaganahan, kapayapaan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo sa walang hanggan. Rejecting Christ is choosing death, resulting in hopelessness in hell. Pag nireject mo si Christ, nireject mo yung kanyang salita, so ibig sabihin po nito, ang magiging resulta niyan, yung wala ng pag-asa na mapunta ka pa sa langit, kundi doon ka na sa impyerno. Receiving Christ is choosing life, resulting in happiness in heaven. So ito po yung pinakamasarap po dito eh. Sometimes ganito po ito eh. Many Christians or many people have choosing a life here on earth rather than choosing a life in Christ Jesus. Bakit po ba? Minsan, isinaset apart naman po nila yung mga bagay kay Jesus, knowingly na pinipili po nila yung mga bagay po dito sa mundong ito. Kaya nga hindi nyo po napapansin, sometimes they didn't give importance to the words of God. Amen. They didn't give importance to the Lord. Parang hindi po nila pinibigyan ng pahalaga po yung mga bagay niyo. Kaya nga pag sinabi po sa atin ng Biblia na mag-pray tayo, hindi tayo nagpe-pray. So, doon pa naman makikita na natin that we decide or we choose already a wrong subject in our life, having this life. So, sa madaling salita po nito, kapag tinanggihan mo yung mga paunlad ng paanyaya ng Panginoon sa buhay mo, ang ibig sabihin niyan, nire-reject natin ang Panginoon at ito yung nagre-resulta sa atin ng kawalan ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, wala po tayong ibang pipiliin sa buhay po natin kahit na po mahirap ang buhay po dito sa mundong ito, kahit na magsuffer ka sa buhay nito dahil may pangako ang Panginoon po sa atin na meron po tayo haharapin na maganda at hindi masusukli ang kaluwalhatian sa piling ng Diyos sa ating pagtitiis sa mga bagay dito sa mundong ito. Isa, di ba, parang ang hirap ng buhay. Sabi natin, ang hirap ng buhay, daming problema, walang trabaho, walang kita, maliit ang sweldo. Ang sabi natin, hihirapan na tayo. Alam nyo, ang tao po, kailangan magtiis sa mga bagay na ito. Why? Kasi gusto ng Lord talaga po dito na matuto kang piliin ang Diyos sa buhay mo kahit mahirap ang buhay mo dito sa mundo. Kaya nga, there is no absence of trials and problems in your life. Lahat po tayo, hindi po tayo talaga makakaalpas po doon. We are all subject to a problem. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, walang taong hindi magsasaka po ng problema. At wala pong tao na kung saan hindi mararanasan yung kawalan.
So, sa madaling salita, mga kapatid sa Panginoon, kaya po pala tayo pinapadaan ng Panginoon po doon para makilala mo at makita mo at hanapin mo si Jesus sa buhay mo para na sa ganoon matuto kang piliin ang Diyos sa buhay mo. Kasi kapag nandun ka na sa kasaganahan, nandun ka po sa mga bagay na karangyaan ng buhay, hindi mo nahahanapin ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga nagpaalala po si Yahweh, sabi niya, kapag naroon na kayo sa lupain, ipinangako ko sa inyo, akong si Yahweh, huwag niyong kakalimutan. Amen. Alam kasi ng Lord, makakalimutan natin si Yahweh. Alam ng Diyos na ito, makakalimutan natin siya kapag tayo po ay nagtatamasa. Kaya hindi niyo po ba napapansin? Sometimes your job, your business, your activities, your business in earth, yung po kung minsan yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka na makaroon ng time pagdating sa Lord. Diba? We cannot control our life through this time or through this things in our life. Itong mga bagay na ito, kung minsan hindi na natin makontrol yung buhay po natin na ma-submit sa Panginoon o mapagamit sa Panginoon dahil nga hawak tayo nitong bagay na ito. Amen. Kaya kung mapapansin po natin, si Yahweh po mismo lagi po nagpapaalala po sa atin, alalahanin niyo ako, alalahanin niyo ako. Remember all these things. Sabi po ng Lord sa atin, lagi niyo akong alalahanin. Amen. So kahit nga po doon sa kanyang pakipagtipan po sa atin, lagi siya nagpapaalala po sa kanyang mga alagad. Kaya nga, dapat po na hindi natin makalimutan, kahit na po ano po yung mga kabisihan po natin sa buhay na ito, and give by Him an extra time, a precious time, a quality time. Lagi tayo magbibigay ng panahon sa Panginoon at huwag po tayo, sabi ko nga po sa inyo, huwag niyong isiksik yung panahon ninyo sa Panginoon kapag araw lamang po ng linggo. Kasi hindi po talaga nagiging sapat po yun. If you choosing life. Now, tingnan po natin po ito ha. May mga bagay na tinuturo po sa atin ng Panginoon, parang nang sa ganoon, mapili po natin ang Diyos sa buhay po natin. Dahil alam ko po, marami po sa atin talaga, hahadlangan po talaga ng buhay sa mundo na ito para hindi mo mapili si Jesus sa buhay mo. Pero mayroon po paraan po ang Panginoon dyan na dapat natin matutunan at dapat na ma-produce ng isang katulad po natin na mananampalataya kay Kristo para na sa ganoon, magkaroon po tayo ng laban. Amen. Para mapili po natin itong buhay na ito. Tanungin mo nga yung katabi mo kung pinili niya na ang buhay. Pinili mo na. Obviously, pag sumagot po yan, sasabihin niya, oo naman. Diba? Confident pa yan. Amen? Confident pa yan. Kaya lang, ang problema po dito, talaga bang buhay talaga ang pinili niya o yung mga bagay lamang dito sa mundo na ito. Okay, let's find it. Tingnan po natin. Choosing life produces 3 happy children. Yan. Kailangan po na mag-produce po ito ng masayang pamumuhay sa ating bilang mga anak ng Diyos. Gusto niyo po kayo? Yes. Gusto niyo po ba ito? Yes. Now, if you choose life, sabi po na number 1, life gives birth to love. So, ibig sabihin po dito, kapag pinipili mo yung pong buhay, ito po ay magpo-produce sa buhay mo ng pag-ibig, pagmamahal, ng agape, ng amore, ng ano pa? Yo te amo. Di ba? Ano pa? Wala kang alam. Ha? Yun yung ipoproduce niya kapag pinili mo talaga yung buhay na kung saan nakaakibat po sa ating Panginoong Jesucristo. Wala po mananampalataya na walang pag-ibig sa puso. Amen. Tanungin mo nga yung kapatid mo, may pag-ibig ka ba? May pag-ibig ka. Kung may pag-ibig niya, makikita mo yan, buhay na buhay ngayon yan. Amen. Amen? Hindi ko kurap-kurap ang mata niya kapag may pag-ibig sa Diyos yan. At makikita mo talaga, masaya palagi ang taong umiibig. Nakakita ka na ba ng mga halimbawang umiibig pero malungkot? Wala, di ba? Ibig sabihin po nun, it is a wrong love. Pero kapag totoo yung love mo, kahit na sabihin mo na dumaranas ka ng hirap dito, masaya pa rin yung puso mo. Bakit? Nagmamahal ka eh. At alam mo, it tells you life. At yun yung nagbibigay sa'yo ng buhay. Kaya nga makikita mo, yung walang hindi alintana sa'yo ang problema kapag nagmamahal ka. Amen? Di ba makita mo po ang isang binata, kapag halimbawa meron siyang iniibig na kasintahan, kahit wala siyang pera, o pera niya, di ba? Halika, kain tayo sa labas. Di ba? O pera niya, kahit wala siyang pera. Tapos ngayon, pag umuwi ito, gagawin niya ngayon ng paraan po ito. Mangungutang dito sa kaibigan, mangungutang sa lending,
Minsan dinadayo pa si Pag-asa. Di ba? O si Card. Pero minsan ganun po tayo eh. Bakit? Because of your love. Nagmamahal ka eh. Wala nagmamahal na kung saan makikita mo na hindi po talaga masaya. Kaya kung titignan mo yung katabi mo ngayon, hindi masaya, ibig sabihin niya walang buhay yan. Kasi bakit? Hindi marunong magmahal. Amen? Pag may buhay ka, ano po ba yung katangian ng isang taong may buhay? Sige nga po, alam niyo po yan. Ha? Masaya. Masaya. Amen? Ano pa? Lagi nakangiti. O ano pa? Mention it, come on. Di ba? Yung makikita mo, di ba, parang kwento siya, di ba? Hindi yung buhay na may buhay, ano? Di ba? Pag masaya ka, halimbawa sa buhay mo, makikita mo, di ba? Parang excited ka palagi makipagkwentuhan, excited ka makipag-share, di ba? Ganun po yung masaya ka. Amen. Eh, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Naku, delikado tayo, mga kapatid sa Panginoon. Medyo iba yata ang inibig dito. Mas inibig yata nito yung kwarto niya, yung kama niya, yung unan niya, yung kumon niya. Kapatid sa Panginoon, magdala ka palagi ng kalamansi. Amen? Gawin mo si Prinsipe Abante kapag ikaw ay inabot ng anto, maglastas ka, tapos pakaka mo ng kalamansi, gising ka. Di ba? Nakita niya si Prinsipe Abante, hindi po siya tulog. Bakit? Kasi umiibig siya eh. Umiibig siya sa Amang Hari at gusto niya talaga na maligtas po itong Amang Hari. Nakita niyo, nandun na po tayo sa ibang kwento, no? Wala na tayo tuloy sa Bible. Delikado tayo sa Lord dito eh. Binibigyan ko lang po kayo ng example na kung saan ang isang buhay po talaga ay nagkukos po sa atin, nagpuproduce po sa atin ng pag-ibig sa puso. Kaya nga ang Lord po mismo, dahil gusto niya tayong bigyan ng buhay, anong ginawa niya? Inibig niya tayo. Kaya ang Lord na ito, hindi niya tayo pinabayaan na mamakain po tayo dahil sa kasalanan natin. Kaya agad-agad siyang bumaba dito sa lupa. Anong ginawa niya po sa atin? Inibig niya tayo, inahan niya tayo, iligtas niya po tayo. Sabi niya po gano'n, that you may love the Lord your God. Na ibigin ninyo ang Diyos na ito. Ibigin ninyo si Yahweh. Ang sabi niya po dito, ibigin ninyo si Yahweh. Makinig kayo sa kanyang tinig. Now, mga kapatid sa Panginoon, kailangan po tayo, kung talagang gusto natin i-really choose life in our life, kailangan po na mayroon pong pag-produce ng pag-ibig sa